Can we give a clap offering sa Panginoon? Praise God this morning and thank you music team to very wonderful praise and worship and this is purely the work of the Holy Spirit this morning. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. And mali, this is the first Friday of the month of August, no? This is the peak ng heat season dito sa Qatar. No, siyempre ang lahat ay paglabas tumatakbo, no, para makapasok kagad sa kotse, no? Kasi nga sobra init, no? Parang hindi natin kakayanin kapag na-expose ka sa labas dahil sa sobra init, lalo na in the month of August and September, no? Yung ihip ng hangin, no? And we know that everyone will experience this kind of climate, no? But I remember how the Bible illustrate yung the lake of fire, no? Those who are there now, that those people that not accepted Jesus Christ as the Lord and Savior, you know, how they experience this kind of a lake of fire in the hell, no? But lalo ngayon ang hirap, no? Ang hirap ng climate nating naranasan. But by the way, before we read the text coming from the 2 Corinthians chapter 6 verse 1 and 2, and can we greet one another and say, I love you with the love of the Lord. Especially dun sa mga, amen, I love you with the love of the Lord. Amen. Of course, we are very excited to hear the word of God, especially welcome to the new faces, the new join here in JCLGIM Church. So welcome po kayong lagi dito. Lagi niyo pong isipin na kayo po ay laging parte ng pamilyang ito. Amen? So praise God, can we bow our head and ask for the guidance of the Holy Spirit today? Hallelujah. Father God, we thank you and we magnify your name, Jesus. Thank you, O Lord, but everything what you have done in the past few days or few weeks or few months, oh God. Thank you for everything, oh God, for the life, oh God, for the blessing, for the mercy and grace, protection, oh Lord. Lord, maraming salamat po, Panginoon. And as we, Lord, singing, O God, give a praise and worship, Lord, sa iyo, O Diyos. Tunay nga po, Ama, na ikaw, Panginoon, ang madakila at maluwalhati, Panginoon, sa aming mga buhay. That every time, Lord, will come in this church, O God, Lord, we always give, Lord, yun the best, Panginoon, sa amin, O God. The boys, O God, Lord, the best clap offering, O God. Whatever we can dance, Lord, gagawin namin, Panginoon, O Diyos, para sa iyong kapurihan, O God. Lord, salamat. And we ask the Holy Spirit, O God, to guide us, O God. Give a wisdom, a knowledge, O God, the fresh revelation, the fresh manna, O Lord. Just put in our heart today, O God. Lord, we thank you. Have your way in this place, O God. Have your way in our heart, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Lord, salamat. And through your message, through your word, O God, ikaw po ay mangusap sa puso ng bawat isa, O God. And we know, Lord, that everyone, O God, there is a facing, Lord, na problems, circumstances, trials, Panginoon. But Lord, that everything, Lord, sa umagang ito po ay binibigay namin sa inyo. Palitan niyo ito, Panginoon, O Diyos, ng kagalakan, pagtitiwala sa iyong salita, O God. And as we hear your message, Lord, like a seed, O God, a small seed, O God, na ito ay matanim sa aming puso sa umagang ito, O God. At hayaan mo, Panginoon, and I pray, O Lord, for the Holy Spirit, God. Lord, yung aming mga puso sa umagang ito ay mahandulad, O Diyos, sa isang matabang lupa, O God. And the word, O God, the message, O God, na maririnig namin sa umagang ito'y matanim, Panginoon, sa aming mga puso. Lumago, Panginoon, at mamunga, O God. Lord, salamat sa umagang ito, O God. At tunay nga po, O Diyos, ikaw
ang maluwalhati at madakila sa umagang ito. As your servant, O Lord, Lord, hindi ako, but because ikaw ang makita sa aking buhay, O God. Lord, salamat po muli sa inyong lahat ang papurit parangal sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. And the second part of Maranatha, or the Lord has come, or the Lord is coming, the second month, first is July, then second is August. Mostly very, very, we can say, timely yung message na ito because everyone in the Bible is happening right now in our own eyes. Ano? Remember that in the last July, the first Friday, I shared the message about, the title is about Ready or Not, Jesus is Coming, or the second coming of the Lord. And Pastor Francis, the second Friday, about the Bible prophecy and fulfillment. Amen. And the third Friday, the Millennium Reigns, sharing by Pastor Leo. And the last Friday, Pastor Frame about I'm living for eternity. No? As very connected yung bawat isa yung message in the last 1 month. Now, I want to share the Second Corinthians chapter 6, verse 1 and 2. The New King James, NIV. 2 Corinthians chapter 6, verse 1 and 2, coming from the book of NIV, a New International Version. As a God co-worker, as a God co-worker, we urge you not to receive God's grace in vain. For he said, in the time of my favor, I heard you. And in the day of salvation, I help you. I tell you now, I tell you now is the time of God's favor. No? Now is the time of God's favor. And then, in order to get, now is the day of salvation. Now is the time of God's favor. Now is the time of salvation. And this morning I give the title about now is the time. And I saw in our group and JCLG group, I saw some conversation about the time is come. Now is the time. It's very timely before we are preparing 1 week ago this message, but very timely and confirmation from the Lord. No? And I give the title now is the time. No? And during the time when Paul wrote in 2 Corinthians from Macedonia, during the time na sinusulat niya ito ay the Corinthian church was founded by during the second missionary of journey of Paul. Siya yung nagtayo dito during the time in 2 Corinthians and in the book of Corinthians during the time na ito ay sinusulat ni Paul. And ito ay founded by during a second missionary journey ni Apostle Paul. Ito ay nakasulat in Acts chapter 18 verse 1 to 7. And I want to to share about the background of the Church of Corinthians. Now, the Corinthians in the present days today is a Greece, mostly a Gentile, non-Jews, but some Jews ay na-convert at Christianity. Also the part of congregation, ito ay during the time in the Greece of Corinthians under Romans government. And the present time ito yung Greece. And of course, Corinthians was a city of wealth, immorality corrupt, and city of idolatry. So the church struggled with worldliness and division. And during that time na nang simusulat si Paul in the church of Corinthians, and during the time, ito yung church, na sabihin natin, ito yung lugar na yon, na ito yung sentro ng kalakalan. No? Ito yung sentro ng kalakalan. Parang we can compare one of the famous city in America or some famous city na kung saan ay gustong puntahan ng mga tao. But the problem during that time is yung
This is a city of immorality, a corrupt city, idolatry church. But of course, there's a lot of struggle during the time in Christianity. And during the time, of course, meron na rin mga tao doon na mahilig sa mga material na bagay. Meron din mga tao na nag-struggle how they will fight to be holy, lalo na sa pagsunod sa Panginoon. At ito yung focus ni Paul sa sulat na ito. Ang sabi ni Paul, now is the time. Also nakita ni Paul yung mga struggle during the Christians' time, in Old Testament, New Testament. But of course, it happened during that time. Sa ngayon, ito ay nangyayari. Amen ba doon? Sometimes people are struggling about material things. Bakit siya meron? Bakit ako wala? Bakit siya na-promote? Bakit ako hindi? We struggle for temporary things. Dapat mag-struggle tayo do sa internal na mga bagay. Amen? And during the time, Paul urged, nasabi niya rito, Paul urged to live a holy life. Ito yung response ni Paul sa mga tiga-Corinthian. Sabi niya, dapat mamuhay kayo ng may kabanalan doon sa biyaya ng Diyos. Dahil ang biyaya ng Diyos ay ngayon na. And remember, the last time when I preached that every 2,000 years there's something happen, no, na nangyayari sa mundo. Now we extended the grace ng Diyos. Now the year 2025. And the grace of love, the protection ng Diyos, the love of God, the extended. Dahil kung gaano niya kamahal tayo ng Diyos, ayaw niya na sino man ay mabubulig sa kasalanan, lalo na sa impyerno. He extended the grace of God sa atin. This is the time of grace at love ng Diyos. Kung titignan natin, this is the year of 2025. Nasa-search natin ang Bible during the first 2 years, the first 2,000 years, what happened in the Old Testament? You know, the flood, Noah floods, and all the people during that time, only the family of Noah, they saved during that time. And after 2,000 years from Noah time until the 2,000 years, the best happened na nangyari yung ating Panginoong Jesus during that time na siya'y mamatay at muling nabuhay para magkaroon tayo ng buhay. And from that time, 3 days from the grave, siya ay nabuhay muli until now is more than 2,000 years. And the promise Jesus is coming back again. Amen? Hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi mamaya, but ngayon, ang oras. Amen? The love and grace ng Lord, they extend. Ang haba ng in-extend ng Diyos para sa ating lahat. And remember, once tayo sumunod sa Panginoon, no turning back sa ating mga lumang buhay. Once tayo tanggapin natin ang ating Panginoong Jesus, He wants us to warning, no turning back to their old, simple lifestyle. Even though they were under the grace, even though we are under the grace, huwag na tayong bumalik sa ating mga lumang buhay. Hindi ito yung time na pabanjing-banjing. Hindi ito yung time na pagala-gala. Hindi ito yung time na binabaliwala natin ang biyaya ng Diyos. Because ito yung time na tayo ay sumunod sa Diyos. And today, we live the world filled with destruction and temptation. Amen ba doon? And today, we live a world filled with destruction and temptation. Paglabas lang natin sa church, paglabas lang natin sa trabaho, there's a lot of temptation. There's a lot of distraction. Sometimes we are feel na parang, Lord, ang sarap sumamba sa iyo, ang sarap magpuri sa iyo, ang sarap makinig na salita ng Panginoon sa iyo. But after this moment na tayo lumabas, there's a lot of distraction. Sabi ng salita ng Diyos, yung narinig nating salita, sometimes, kinuha lang ito ng dyablo na wala na sa atin. But
Church, remember, hindi lang dito nagtatapos yung pakikinig natin ng salita ng Diyos. Hindi nalilimitahan yung pakikinig natin at pagsamba sa Diyos dito lang sa loob ng iglesia. Paglabas natin, just search, ano ba yung tinuro ni Pastor? Ano ba yung nabasa kong verses? O hindi dito magtatapos yun. Hindi lang tayo nauupo rito para pakinggan ang salita ng but we church, develop natin, we encourage each one na tayo lumakas sa harapan ng Panginoon. And today, I will give you 4 important points do sa message, do sa verses na kinuha natin. Number 1, now, sabi ng title, now is the time to work together with God. Verse 1, letter A, as a God co-worker, kapartner ka ng Diyos, kamanggagawa ka ng Diyos. Sino yung mga kamanggagawa ng Diyos dito? Amen. Lahat tayo kamanggagawa ng Diyos. Work together with God. Siguro ang pinakamasarap na katrabaho ang Diyos. Amen. And we know that everyone here will struggle doon sa mga kasama natin sa trabaho dahil iba-iba yung kultura nila, iba-iba yung ugali nila. Amen. Marami mga tao, ikaw ang gumawa, pero yung credit sa kanila. Amen ba doon? Ikaw ang hirap na hirap. Pagdating ng promotion, ikaw ang naiwan. No? Yung promotion, yung ginagrab ng iba. We struggle a lot, especially sa work natin ngayon. We experience a lot of problems sa ating kumpanya. But remember, the word said, now is the time to work together with God. Amen? Why? Because kapag ang Diyos ang katrabaho mo, sigurado panalo ka. Amen ba doon? Di ba? Kapag ang Diyos ang katrabaho natin, hindi natin mararanasan na tayo maloko. Hindi natin mararanasan na tayo ay maiwan. Hindi natin mararanasan na tayo pabayaan. Minsan we are working hard, extending time, no, overtime. In the end, suddenly, pag nagkaroon ng promotion, nagkaroon ng increased salary, wala ka. Ang sakit. Because nakikipagtrabaho ka sa kumpanya. Pero every time na even ikaw ay nasa kumpanya, nakikipagtrabaho ka sa Diyos. Amen? Ma-promote man sila o hindi. Ma-promote ka man o hindi. Ma-increase man ka o hindi. Ang trabaho mo at kumpanya mo ay nasa kalangitan. Amen ba doon? And the end of the day, haharap tayo sa Diyos. Yung promotion na hindi mo nakuha, ibibigay ng Diyos. Amen ba doon? Yung sama ng loob na nakuha mo during that time na ikaw ay nagtatrabaho, papalitan ng Lord yan ng kagalakan, ng kapayapaan. Now is the time to work together with God. Napakasarap katrabaho ang Diyos. Ano ibig sabihin natin kapag tayo makipagtrabaho sa Diyos? Number 1 is participating in God's mission. Therefore, go. Amen? How we be a co-worker with God. How to work together with God. Sabi na participating in God's mission. Sabi ng ano, therefore, Matthew 28, Matthew 28 and verses 24. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Participating of God mission. Lord, gusto ko pala, Panginoon, kung ako'y makikipagtrabaho sa iyo, work together with God. Gusto ko, Lord, yung mission mo. Sabi na, therefore, and go. Ano ibig sabihin nun? Mag-multiply tayo. Amen? Kung ikaw si sister, si brother Brando,
Pastor Repe. Ibig sabihin, mag-multiply ka ng another fam. Mag-multiply tayo. Kaya nga minsan, lagi ko sinasabi, di ba? Lagi ko sinasabi, minsan, yung isang kaluluwa lang para sa Diyos ang gagawin natin. Kung gagawin natin in the year 2025 and 2026, I'm surely 100% hindi tayo kakasya dito. Amen? Thank you for the people na ngayon ay narito, the newcomers, yung mga taong nag-invite sa inyo. Meron siyang premyo sa harap ng Diyos. Amen? There's a crown of glory. Hindi material thing, isang regalo na hindi nasisira kailanman. At salamat sa mga bagong narito ngayon, hindi ito lang, hindi ito, hindi ito yung sabihin natin, hindi nyo talaga na ano disgrasya o whatever na in the word like that, but ito talaga ay plano ng Diyos sa inyo na kayo ay makarinig ng salita ng Diyos sa araw na ito. Amen? Sabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 9, for we are God's fellow worker, you are God's field, God's building. 1 Corinthians chapter 3 verse 9, for we are God's fellow worker. Kinukumpirma ng Diyos na tayong lahat ay kamanggagawa ng Diyos. Bilang kamanggagawa ng Diyos, tayong lahat ay hahayo. Tayong lahat ay lalabas, tayong lahat ay mag-i-invite ng kaluluwa because hindi natin alam tomorrow kung ano ang magiging bukas ng mga taong wala pa sa Panginoon. Work together with God. I remember during that time when I was in Saudi Arabia, yung first year na ako'y tumanggap sa Panginoon, no, kahit hindi ko kakilala, kahit wala akong kakilala, pupunta ako sa mga accommodation ng mga Pilipino doon. Titingnan ko yung mga accommodation na pinapasukan ng mga Pilipino. Ano yung ginagawa ko doon? Pag nakita ko may Pilipinong pumasok sa building na yun, susundan ko siya. At alam mo naman, yung mga pintuan ng mga Pilipino kapag napunta ka sa Saudi Arabia, yung mga accommodation nila may nakalagay doon yung mga sticker ng flag ng Pilipinas. O di kaya nakalagay doon, kumatok ka 3 beses bago pumasok. Alam na natin, Pilipino yun. And during that time, the first year ko na tumanggap ako sa Panginoon, no, pag may nakita ko mga Pilipino pupunta sa mga villa, yung kanilang accommodation, pinupuntahan ko at sinusundan ko sila, kakatukin ko yon, yung pintuan na yon. At pag nagbukas sila, sasabihin niya sa akin, kabayan, sino kailangan mo? Sasabihin ko kagad, ikaw ang kailangan ko. Bakit? Kung papayagan mo akong 5 minuto, ibabahagi ko sa iyo ang kaligtasan mula sa Diyos. And suddenly, pinapapasok nila ako and to share the gospel. Now, ang daming Pilipino, ang daming Pilipina. Huwag kang matakot to share the gospel, to share the salvation, to share the love of God. Because ito yung time na tayo dapat ay kumikilos at nagdadala ng maraming kaluluwa sa Diyos. Hindi natin alam tomorrow. Hindi natin alam sa mga susunod na araw kung ano yung bukas natin. But ang pinakamagandang imbakan, kung gusto nating magpakayaman, hindi sa lugar na ito, hindi sa mundong ito, magpakayaman tayo sa kaharian ng Diyos. Amen ba doon? Hindi tayo maging mayaman sa bundong ito because suddenly mawawala lahat yan. Kung gusto nating maging mayaman tayo sa kaharian ng Diyos. Start planting. Start sharing the love of God. Start sharing the gospel. Tandaan mo kapatid, kapag ikay ginagamit ng Panginoon, hindi na ikaw ang nagsasalita noon, kundi ang Diyos. Sometimes even yung napakasamang tao. Sometimes yung mga taong punong-puno ng mga tato. Sometimes mga tao na ang kanilang mga puso'y gulong-gulo. Pero kapag narinig nila yung salita ng Diyos, nagbabago yung kanilang kaisipan. Nagbabago yung kanilang mga puso. Nagbabago ang kanilang mga buhay. Why?
Because the Word of God, there is a power. Amen? Huwag tayong mahiya kapag ibahagi ang salita ng Diyos. Be part the God mission. Maging parte tayo sa mission ng Diyos. Therefore, go and make disciple. Ano pa? Kung tayo humahayo, reflecting God's character. Kung di ka makahayo doon sa opisina mo, sa trabaho mo, reflecting God's character. As a co-worker of God, our action, attitude, represent natin ang Diyos. Kahit sa mga kilos mo lang, sa salita mo lang, sa way ng trabaho mo, the field ng trabaho mo, reflecting on God's character. Sabi nga ng salita ng Diyos, tayo maging asin at ilaw ng Diyos. Number 2, defending on God's power. To be part of God's mission, reflecting God's character, defending on God's power. Sabi ko kanina, hindi tayo yon. Kundi kapag tayo nagsasalita, kung tayo nagbabahagi ng salita ng Panginoon, ang Diyos na ang nangungusap sa kanila. Ang Diyos na magbabago sa kanilang mga puso. Ang Diyos na ang Diyos na ang magtuturo sa kanila kung ano yung dapat nilang gawin at baguhin sa kanilang mga buhay. Depending on God's power. At pang-apat, obeying His direction. Working together means we follow His lead ng ating Diyos sa atin. I remember, kapag dito sa Doha, maraming dito tinatawag na, meron sila rito a racing boat or a dragon boat, whatever. Kung makikita natin yung picture nila, there is one direction lang para manguna sila. Amen? Yung rowing nila, yung pagsagwan nila, there is one unity yung pagsagwan nila. Dapat ito yung direksyon natin. As a church, dapat nakita natin na tayo sumasagwan na iisa lang. Tayo sumasagwan doon sa layunin at nais ng Diyos sa atin. Upang maging parte tayo sa layunin ng Diyos sa buhay natin, sa bawat isa sa atin. Thus makita natin na reflecting God's character, depending on God's power, and obeying His direction. It's very important. Number 2. Sabi ng title, now is the time to receive God grace. We urge you not to receive God grace in vain. Ito sabi ni Paul dito sa mga taga-Corinthian. Sabi na, urge ko sa inyo, nanunukluhod ako sa inyo, na huwag niyo lang tanggapin ang Diyos, ang biyaya ng Diyos na walang katuturan. Grace in vain means without effect, fruitless, no positive outcome. Ano ibig ko sabihin? Kung tinatanggap natin ang biyaya ng Diyos, sigurado may epekto to sa ating mga buhay. Amen? Ito sinasabi ni Paul sa Church of Corinthians. We urge you, church, not to receive God grace in vain. Kung tinanggap natin ang biyaya ng Diyos, sigurado ko, may epekto to sa ating mga buhay. Amen? Ngayon, kapag umiinom tayo ng gamot at walang epekto, ano ginagawa natin? Pumupunta tayo sa doktor at palitan yung gamot na ito. Dok, walang epekto to. Amen? But remember, by the grace of God, when we receive the grace of God, sabi ni Paul sa taga-church ng Corinthians, huwag niyo lang tanggapin ang biyaya ng Diyos na wala lang. Titus chapter 2, verse 11 to 13. For the grace of God has been revealed, bringing salvation to all people, and we are instructed to turn from a godless living and simple pleasure. When we receive the grace of God,
Sabi ng salita, sabi ni Titus dito, na tumalikod tayo. Ibig sabihin, kapag natanggap natin ang biyaya ng Diyos, ang kaligtasan ng Diyos, tatalikod na tayo sa kasalanan upang tayo magkaroon ng bunga. Instructed to turn from godless living as simple pleasure. We should live in this evil world with wisdom and righteousness and devotion. And verse 13, while we look forward with hope to the wonderful days to the glory of our great God Savior, Jesus Christ, will be revealed. Ang sarap pakinggan, no? Wisdom, righteousness, and devotion to God. While we are looking forward with hope. Ano ibig ko sabihin? Kalabitin mo katabi mo. Alam mo kapatid, hindi tayo tiga rito. Paalala lang. Amen ba doon? Amen? Hindi tayo tiga rito. Tiga langit tayo. We're looking forward with hope to the wonderful days na sinasabi ng Biblia, yung wonderful days na yun, yung pagdating ng Panginoon. Kundi tayo tiga rito, kapatid. Huwag mong isettle ang puso dito sa mga material na bagay. Amen? Kung nasaktan ka ngayon ng mahal mo, ng girlfriend mo, ng boyfriend mo, hindi iyan para sa iyo. Meron pang iba. Amen? Kung naghahanap ka ng trabaho ngayon, hindi ka natanggap, hindi yan para sa iyo. Merong bagong pintuan, bubuksan ang Diyos sa iyo. Amen? Kung di ka na-promote ngayon, sigurado sa kalangitan, promoted ka. Amen? Kaya huwag kang maghihinayang yung mga bagay na nawawala sa iyo. Huwag kang maghihinayang. Dahil kapag ikaw ay nasa Diyos, buong-buo tayo. Amen? So napakaganda kapag tayo nasa Diyos, laging may epekto ang biyaya ng Diyos sa atin. Laging may bunga. Merong positibong panglabas na ugali sa atin. Kaya very important to receive God's grace. Sabi ni Paul dito, we urge you not to receive God's grace in vain. Ang sarap yung looking forward with hope to the wonderful days ng Panginoon. Yung kagandahan, kagwapuhan, magandang damit, magandang sasakyan. I remember during the time, the last June 23, when suddenly missiles come here in Qatar from Iran, kinalimutan na natin lahat yung mga bagay na material na bagay. Ang gusto lang natin ay maging safe yung ating sarili. Tama ba? Tama ba? Kinalimutan mo na. Tapos habang nakikita ko yan, mga missile dumadaan, nakita ko yung dalawang bike ko na naka-display. Ang mamahal pa naman. Pero wala na yun sa akin. Kasi nais ko yung pamilya ko, gusto kong masave. Temporary. But how about yung kaligtasan ng Diyos? Amen? This is the time. Hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi sa paglabas natin dito. Ito yung oras na panahon na tanggapin natin ang biyaya ng Diyos. Ito yung sabi ni Paul, nakita niya sa mga taga-Corinthian. Nakita ko yung bayan niyo maunlad, nakita ko yung church niyo, punong-puno ng maraming members, maraming magagandang kotse, maraming magandang kalesa. Pero ang buhay niyo, ang biyaya ng Diyos, walang epekto sa inyo. Receiving God's grace, sabi we urge you not to receive God's grace in vain, means where God's favor, thank you Pastor, when God's favor of blessing are received but do not lead to positive change of transformation, effectively rendering the grace as useless or ineffective. Ibig sabihin ng
Grace in vain means where God's favor or blessing are received but do not lead to positive change or transformation. Kung tinanggap pala natin ang biyaya ng Diyos, sinasabi rito na walang katuturan, ito yung magiging makikita natin where God's favor or blessing are received but do not lead to positive change or transformation, effectively rendering the grace is useless or ineffective. Lahat tayo tumanggap ng biyaya ng Diyos. Ba't naging epekto ba ito sa ating mga buhay? Yun ang tanong dun eh. Amen? Nagkaroon ba ito ng bunga? Nagkaroon ba ito ng magandang reflection sa ibang tao? Nagkaroon ba ito ng bunga sa ibang tao? Yung biyaya ng Diyos, may napitas bang bunga sa iyo? O ang napitas lang na bunga sa iyo, yung mga sayaw mo sa TikTok, ginaya lang nila. Wala akong nakita. We urge you not to receive a God grace in vain. Ito yung sabi ni Paul in the Church of Corinthians. And number 3, sabi nito, now is the day of salvation. For he said, verse 2, and 2 Corinthians chapter 6, verse 2, for he said, in the day of my favor, I hear you, and in the day of salvation, I help you. And Isaiah 49, verse 8, letter A, this what the Lord said, in the time of my favor, I will answer you. In the day of salvation, I will help you. Salvation, remember church, is available now. Sino mahilig sa mga sales dito? Marami tayong mga apps sa mobile. Application. Inaabangan natin kung sino yung magse-sale. Pupuntahan natin. Kasi ayaw nating ma-miss yung opportunity. Yung sale, yung dating 500 real, ngayon 150 na lang. Sigurado kapag nakita natin yung pagkagaling natin dito sa church, tatakbo tayo. Kasi baka mamaya wala tayong abutan. Hello? Tama ba? Maraming natatawa. Remember, salvation is available now. Hindi natin alam ang araw ng bukas. Hindi natin alam paglabas natin sa oras na ito kung ano yung magiging buhay natin. I remember yung co-worker ko sa trabaho. Habang siya nagko-computer as a job controller, kinaklocking niya lahat yung mga trabaho ng mga technician. And suddenly, kinakausap siya ng mga kasama ko. Hindi siya nagre-response. Yung pala, inatake na siya. Nasa ibang branch siya. Inatake na siya and suddenly hindi na siya umabot sa ospital. Namatay siya. Pilipino. No? Ang nangyari, natin niya yung history niya kasi sobra siyang taba. Makikiraan lang ha. Makikiraan lang po. Yung sobra siyang taba, ang lakas niyang kumain ng chicken biryani. Yung mga chicken biryani, ang sarap niyang kumain. No? And chicken biryani pa naman dito is unlimited rice. Naka-unli palagi iyon. Amen ba doon? Sino ba kumakain dito sa mga Indian restaurant? Naka-unlimited rice, unlimited soup. No? And suddenly, kinuha yung buhay niya. No? Remember, now is the day of salvation. Now is the day of salvation. God's grace is being offered today, not someday. It's better na tayong lahat ay maging handa, lalo na sa ating kaligtasan. Dahil di natin alam
ang pagdating ng Panginoon. Hindi natin alam ang bukas. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa ating mga buhay. Hanggang ngayon tayo malakas, habang tayo nakakataas yung ating mga kamay, habang tayo nakakaawit, ibigay na natin ang pinaka-the best para sa Diyos. Amen? Alam mo, ang dami sa ospital. Ang panalangin lang nila sila ay makakain. Ang panalangin lang nila sila ay makalakad. Why? Because isang buwan na silang nakahiga sa ospital. Ang panalangin lang sila, makadumi ng maayos. Maitaas yung kanilang mga kamay. Pero ikaw, ang lakas-lakas mo. Nakakatakbo ka. Nakakagising ka ng maaga. Nakakapaligo ka, nakakapunta ka sa trabaho mo. Nakakapalakpak ka. Kaya yung pagpupuri sa Diyos, minsan, pagpunta mo sa church, nalilate ka pa. Hello. Kung tayo maglilingkod sa Diyos, gawin na nating tama. Amen? Kung tayo maglilingkod sa Diyos, gawin na nating totoo. Because one day, kapatid, haharap tayong lahat sa Diyos. Even maliit o malaking bagay, ipagsusulit natin yan sa Diyos. Now is the day of salvation. You might not have tomorrow or even sa susunod na araw. Hindi natin alam. Tandaan natin, delay obedience is disobedient. Amen? Delay obedience is disobedience. Say later. Pastor, saka na lang. Pastor, bukas na lang. Pastor, sa makalawa na lang. Pero kapatid, ito yung araw ng kaligtasan. Now is the day of salvation. Hebrews chapter 5 verse 15. The Holy Written said, if you heard His voice today, do not let your heart become hard as your early father did when they turned against me. Kapag narinig mo ang salita ng Diyos, huwag matigas ang ulo. Amen? Huwag matigas ang ulo. Hindi ko salita iyon, hindi salita ni Pastor yun, but salita ng Diyos yun. And this is the time na buksan ng puso natin at tanggapin si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. And the last point, now is the time of God's favor. Amen? Ito yung araw at oras na pabor ng Diyos. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. What is God's favor? God is extending grace, not judgment. God is extending grace. Sabi ko kanina, ine-extend ng Diyos ang kanyang biyaya. Now the year 2025, the 25 years extended ng Diyos at hindi natin alam. The war, the flood, whatever na nangyayari ngayon, politics na problem, lahat nangyayari, drugs, prostitution, sin, lahat na lang, mention narito na. Marriage again, men and men, women and women. Church, wake up. This is the time of God's favor. And the window of favor will not last forever. Ano ibig ko sabihin? During the time, the day of Noah, 100 years that Noah is sharing the gospel, sharing the love of God. And the rains come and floods come. The time they close the door ng boat, sila lang ang naligtas. The window of favor will not last forever. When the Lord's coming, the second coming ng Lord, there's no any favor. Ngayon, ang panahon ng pabor at biyaya ng Diyos, huwag nating sayangin. This favor is available to everyone. Romans chapter 10, verse 12 to 13.
There is no difference between the Jews and the people who are the not Jews. They are all the same to the Lord. And He is the Lord over all of them. He gives in His greatness to all who call on Him for help. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved from the punishment of sin. Makasalanan ka ngayon. Yan ang hinahanap ng Diyos. Lumapit ka sa Kanya. Puno-puno ka ng problema ngayon. Yan ang hinahanap ng Diyos. Lumapit ka sa Kanya. Kung ikaw ay tapat na Kristiyano ngayon, maglingkod ka. Maging tapat ka sa ministry na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Kung ikaw ay naguguluhan ngayon, lumapit ka sa Diyos at makakasumpong ka ng kapahingahan. Isaiah 49 verse 8, letter A, this is what the Lord said, in the time of my favor, I will answer you. In the time of salvation, I will help you. Where God promised a future time when He will bring salvation and restore His people. And Paul declared, the time is now. In the book of Isaiah, sinabi nito, where God's promised a future time when He will bring salvation and restore His people. Yung sinasabi niya in the Old Testament, ito yung time na yon. Paul declared, the time is now. Jesus has come. The gospel is being preached. The door of grace and favor is wide open. Kapatid, kung ang biyaya ng Diyos ay masagana, huwag mong sayangin. Amen? And conclusion. 2 Corinthians chapter 5, verse 6 to 10. Therefore, we are always confident and know that as long as we are at home in the body, we are away from the Lord. At home ka ba sa body mo? As long as we are at home in the body, we are away from the Lord. Tanda mo kapatid, kung ang puso't isipan mo ay nakatuon lang sa sarili mo. No? Sabi rito ng Biblia, we are away from the Lord. For we live by faith, not by sight. We are confident, I said, would prepare to be away from the body and at home with the Lord. Pastor, sayang naman yung mamahali pinapahid ko sa katawan ko. Maiiwan lang dito yung body ko. Ang mamahal pa naman yan. Iba nga yan, Pastor, in-order ko pa sa Pilipinas. So we make it our goal to please Him whether we are at home in the body or away from it. For we must all, ano sa Tagalog yun? We must all. Tayo kinakailangan lahat humarap sa Diyos. Amen? For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad. Ang tanong dito, kapatid, nung pinagkatiwala ng Diyos sa iyo, na ikaw maging manager ng isang kumpanya, naging mabuti ka bang manager? Naibigay mo ba yung para sa mga tao? Kapatid, nung ikaw ay nagkaroon ng pamilya, minahal mo ba yung mga anak mo? Minahal mo ba yung asawa mo? Kapatid, nung ikaw ay bilang anak, minahal mo ba yung magulang mo? Kapatid, bilang isang empleyado, naging tapat ka ba sa kumpanya? Pumapasok ka ba ng tama? Hindi ka ba nagdadaya sa oras? Kapatid, nung ikaw pinagkalooban ng ministry, naging tapat ka ba dyan? O ikaw yung sakit ng ulo ng mga kasama mo? Sa kumpanya, sa pamilya, sa ministry, lahat ipagsusulit natin sa Diyos. Hindi ka tinayo ng Panginoon
na manager ng isang kumpanya na wala lang, meron kang responsibilidad dyan. Ikaw maging asin at ilawan ng kumpanya niyo. Kung ikaw bilang anak, naging mabuting anak ka ba? At bilang mag-asawa, naging mabuti ka bang asawa sa iyong kabiyak? Kung ikaw nagdadrive, yung transport ministry, naging mabuti ka ba? Kung ikaw sinusundo, naging maaga ka ba? O hinihintay ka pa ng driver mo? Kapatid, kung ikaw tigalinis dito, pag alis namin dito, naging tapat ka ba? Yung maliit na bagay na pinagkatiwala sa Diyos, pinagkatiwala ng Diyos sa atin, yan ay haharap natin sa Diyos. Amen? Because, sabi ng sa 2 Corinthians 5 verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ. And the last, now is the time. Now is the time work together with God. Now is the time receive God's grace. Now is the day of salvation. Now is the time of God's favor. Amen? Pwede natin palakpakan ang Panginoon. Hallelujah. And we invite to everyone, oh God, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We thank you for your grace, Abba Father. Indeed, now is the time to be right with God. Hallelujah. And we will continue to declare, O Lord, that you are holy, 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 perfect. Hallelujah. Holy, holy.
Give Him praise to God. Come on, church. Let's lift our hands to God. Okay? Any problem you are facing right now, wag kang kumaharap ka sa problema ngayon. Kumaharap ka sa pagsubok ngayon. Kumaharap ka sa iba't ibang sitwasyon sa buhay ngayon. Just lift up your hands to God. And Lord, kunin mo ito, Panginoon. Abutin mo, Panginoon, O Diyos. Ano mang kabigatan meron kami sa oras na ito, O God. Lord, yung aming pamilya. Lord, sa aming bisa, O God. Sa aming trabaho. Sa aming magulang. Sa aming mga anak, O God. Lord, alam mo yung laman ng puso ng bawat isa. Alam mo yung kabigatang hinaharap ng bawat isa, O Lord. But Lord, sa umagang ito, kung ito may sa kalusugan, O God, Lord, you are the great physician, O God. You are the great doctor, O God. Kung sa aming kumpanya, O God, you are the best na manager, O God. Ikaw ang nakakaalam, Panginoon, yung tunay na sitwasyon namin, O God. Lord, sa aming pamilya, O God, Lord, Ikaw ang manguna, O Diyos. Lord, mahal po namin ang aming mga anak. Mahal namin ang aming mga magulang, Panginoon, ang aming mga lola at lola, mga tita, aming mga kaibigan, Panginoon, O Diyos. Especially, Lord, yung wala pa sa iyo, God. Lord, sa oras na ito, habang nakataas ang aming mga kamay, nais namin banggitin ang kanilang mga pangalan. At Lord, touch the heart of God. Woo! Hallelujah. Touch the heart of God and receive salvation, grace, healing, O Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. Come on, church. Let's give praise to God. Hallelujah. Kapatid, hallelujah. Kapatid, kung pinapaalala ng Lord sa iyo yung best friend mo na wala pa sa Diyos, kung pinapaalala ng Lord sa iyo yung magulang mo, yung kaibigan mo, yung kapitbahay mo, yung kapatid mo na wala pa sa Panginoon, just say your name, O God. Just say yung pangalan nila, O God. Come on, church. Say the name that person, O God. Tama, alam na wala pa sila sa Panginoon. And Lord, we lift up to you, Lord, those name, O God, na sinambit ng bawat isa, O God. And receive salvation, O God, in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Lord, yung biyaya mo'y napakasagana, O God. Even, Lord, kami yung nataong makasalanan, marumi, Panginoon, tinanggap mo kami, Panginoon, nilinis mo. Lord, upang maging banal sa iyong harapan, O God. Lord, salamat, Panginoon. Salamat sa Lord sa biyaya mo, O God. And today, sa mga kapatid naming narito ngayon, kung ngayon lang narinig ang salita ng Panginoon, just lift your hands and receive the Lord Jesus Christ as a Lord and Savior.
Kaya kapatid, let's lift your hands, O God. At tanggapin si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Kapatid, sa oras nito, sumunod lang kayo sa isang maiksing panalangin na aking sasangbitin. At tarihin mo ito na iyong sariling panalangin. Hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Salamat dahil ang aking pangalan simula sa araw na ito ay isinulat mo na sa aklat ng buhay. Hallelujah. And Lord, nire-release ko, Panginoon, O Diyos, ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala laban sa akin. Lord, mahal na mahal kita. Thank you, Jesus. Pero marami po salamat sa araw na ito. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa pabor, Panginoon. Salamat sa pagpapala, O God. At tunay nga po, O Diyos, mula sa araw na ito, kami lalakad, Panginoon, ayon sa iyong layunin at kalooban. Muli po sa umagang ito, Panginoon, Lord, ang lahat ng kapurihan, kadakilan, kaluwalhatian, ay bagay sa iyong lamang. Kaya nga po lahat ng pinagpala sa umagang ito, say hallelujah! Say Jesus! Say Lord, salamat po, Panginoon. Lord, punong-puno kami ng kagalakan, Panginoon. Lord, selyuhan mo ito ng iyong Santong Espiritu. Dahil alam namin, Panginoon, ito yung tatak ng kaligtasan natin. Lord, salamat po sa umagang ito. At muli po sa iyong lahat, ang papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah.